Sa kwentong ito, dito nyo mapapakinggan ang pangalawa sa pinakamalakas na kalaban ni Canole. At dito nyo rin mapapakinggan at makikilala ang dalawang pinakamalakas na kapanalig ni Canole. Tara, simulan na natin ang kwento. Unang pinakamalakas na kapanalig ni Canole, si John Martin, natubong Samar. Si John Martin ay anak ni Estela at ni Alipio. Ang mag-asawang yon ay walang espesyal na kakayanan pagdating sa usaping espiritual. Kaya't nang ipanganak si John Martin, laking gulat ng kanyang mga magulang dahil meron itong kakaibang nagagawa na kailanman ay hindi nagawa ng kanyang mga magulang. Sa totoo lang, nang lumaki na si John Martin, umalis na ito sa kanyang mga magulang. Mas pinili nitong magsarili at maniwala kayo o hindi, si John Martin naninirahan sa Lost City of Biringan. Siya ang isang dahilan kung bakit kayang maglabas-masok ni Canole sa Biringan. Siya kasi ang nagiging pintuan, papasok at papalabas. Pangalawa, Miguel Edward. Si Miguel Edward ay tubong Maguindanao. Siya ay anak sa labas ng isang raha. Hindi siya pinanindigan at kinilala ng kanyang ama dahil ang ina nito ay dating namamasukan bilang tagapagsilbi sa kubkuban ng raha. Pero kahit na ganoon ang nangyari, nilayo siya ng kanyang ina at doon sila nanirahan sa lugar ng napakadaming rebelde. Hindi lang mga rebelde ang mga naroroon. Iba't ibang klase ng uri ng tao ang mga naninirahan sa lugar na yon. Nang magkaedad na si Miguel Edward, dito ay unti-unti niyang nadidiskubre ang espesyal sa kanyang sarili. Ang totoo niyan, dahil sa maraming mga nakatirang mga kakaibang tao sa lugar na yon, tinangkarin ng mga ito na isama si Miguel Edward sa kanilang samahan. Palagi siyang tumatanggi dahil hindi yon ang pangarap niyang mangyari sa kanyang buhay. Nang dahil doon, madalas namimiligro ang buhay nilang mag-ina. Pero nang dahil sa meron itong kakaibang kakayanan, nagagawa ni Miguel Edward na itago sa mga mata ng mga kakaibang tao sa kanila ang tinitirhan nilang magnanay. Ito yung mga panahon na 20 anyos na si Canole. At nung mga panahon na yun, siya ay nasa pangangalaga ng kauna-unahan nitong maestro na tawagin na lang natin na Apo Sebastian. Si Apo Sebastian nung mga panahon na yun ay humigit kumulang 100 taon. Dito siya nanirahan, dito siya lumaki, at dito siya nabihasa. Isang araw, si Miguel Edward ay tinutugis ng mga rebelde. Dahil nga pinipilit ng mga ito na mapabilang siya sa kanila. Takbo siya ng takbo. Ayaw niyang labanan ang mga ito. Kahit sabihin, mayroon siyang espesyal na kakayanan. Binabaril siya ng mga rebelde at kung saan-saan na siya napupunta. Sa kanyang pagkakaalam, hindi niya alam ang lugar na yon. At sa unang pagkakataon, ngayon pa lang siya napasok sa lugar na yon. Nung mga oras naman na ito, si Canole at ang kanyang maestro ay nasa labas ng kubo. Maestro,
May nagbabarilan yata. Hayaan mo sila. Hindi tayo makikita ng mga yan. Maya-maya pa, si Miguel Edward ay nakikita nilang papalapit na sa kanilang kubo. Hindi sila pumasok sa kanilang kubo bagkus inantay nilang dumating ang tao. Paglapit nito sa kanila, humihingi ito ng tulong kay Kanole at kay Apo Sebastian. Sige, pumasok kayo sa loob. Nole, samahan mo siya doon. Sige po, maestro. Maraming salamat ho sa pagtanggap sa akin. Dito ka lang. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Hinahabol ako ng mga rebelde. Gusto nila akong mapabilang sa kanila. At tumanggi ako. Gusto nila akong patayin. Huwag ka mag-alala. Ang maestro ko ang bahala sa kanya. Dito ay nagpakilala na si Kanole at nakilala na rin niya si Miguel Martin. Anong ginagawa nyo rito mga rebelde? Hindi ba't hindi nyo ito balwarte? Mukhang naliligaw yata kayo mga rebelde. Hoy tanda! Nasaan yung taong tumatakbo? Yung binata! Nandito sa aking bahay. Anong bahay? Walang bahay dyan. Puno yan. Niloloko mo ba kami? Sige rebelde. Kung desidido kang pumatay at magkaroon ng kasalanan, bakit hindi mo iputok? Sige, hinahamon kita rebelde. Huwag mo akong subukan tanda. Pag binaril kita, sinisigurado ko sa'yo, pati kaluluwa mo, matatanggal. Nasaan yung tao? Nandito sa aking bahay. Talagang nang pipikon ka. Napikon kay Apo Sebastian ang mga rebeldeng armado. Ang isa rito'y hindi na nakatiis. Agad na binaril si Apo Sebastian sa likuran. Hanggang sa sinundan pa ito ng karamihan. Hanggang sa nagulat na lang ang mga rebelde dahil wala na yung taong binabaril nila. Saan napunta yun? Imposible! Gulat na wika nung isang rebelde. Inikot-ikutan nila ang isang napakalaking puno. Baka daw kasi doon naninirahan ang matandang binabaril nila. Pero kahit na anong gawin nila, hindi nila malaman kung saan ang pasukan at labasan sa puno. Mapapansin din na ang punong yun ay sobrang mayabong at mahahalata mong wala man lang itong nararamdaman sa katawan. Sa madaling sabi, yung mismong puno nito ay wala man lang gatla. Nang dahil doon hindi nagduda ang mga rebelde na nasa loob ng puno ang bahay ng matandang lalaki. Umalis ang mga ito. Pagkatapos noon, pumasok na si Apo Sebastian sa loob. Nole, nasaan na yung bisita? Nandoon po. Kumakain. Kamusta ka, iho? Hindi ho mabuti. Bakit ka gustong patayin ng mga tao na yon? Gusto ho nila akong mapabilang sa kanila. Alam ho kasi nilang merong kakaiba sa akin. Ang gusto nilang mangyari, ibibilang ako sa kanilang samahan at kapag meron sa kanilang kasama ang nasugatan, ako ang unang gagamot. Ibig sabihin, may kakaiba sa iyo. Bakit? Ano ang iyong pinagmulan? Ako po ay anak ng isang raha. Nagulat si Apo Sebastian nang sabihin yun ni Miguel Edward. Ibig sabihin, ang batang kanyang kaharap ay may dugong Maharlika. Hindi naman lahat ng raha ay dugong Maharlika.
Pero nang tanungin siya ni Apo Sebastian, sinabi nga nito ang tunay na pangalan ng kanyang ama. Laking gulat niya dahil nagkaroon ng anak yun sa labas. Nakakapangilabot ang binibitiwan mong salita, iho. Pero kita naman sa'yo, ang dugong nananalaytay sa'yo bilang anak ng Raha. Salamat naman ho sa pag-iintindi. Siya nga pala, ako si Apo Sebastian. Ako ho si Miguel Edward. At siya naman ang aking mag-aaral. Siya si Nole. Parehas kayong ipinanganak na may kakayanan. Pero alam niyo bang, ang aking disipulo na si Nole, matagal na siya sa akin. Pero hindi ko alam ang kanyang pinagmulan. Maliit pa siya noon nang makuha ko siya, na nakaupo lang sa gilid ng isang napakalaking bato. Maging siya ay hindi niya maipaliwanag kung saan ba talaga siya nagmula at kung sino ba ang kanyang mga magulang. Totoo ba yun, Nole? Totoo yun. Hindi ko talaga alam kung sino aking mga magulang. Marahil may nagsasabing anak nila ako, pero hindi ko maramdaman eh. Hindi ko talaga malaman kung sino ba mga magulang ko. Bueno, may tanong ko sa iyo, Miguel Edward. Nasaan ang nanay mo? Nandun po sa bahay. Sa bahay na kailanman ay hindi makikita ng mga kakaibang tao. Dahil ang bahay namin, protektado ng aking abilidad. Magaling kung ganon. Anong plano mo? Uuwi ka na ba? Opo, sana. Baka po nag-aantay na ang aking ina. Para makasigurado, ipahahatid na kita kay Nole. Kayo pong bahala. Salamat ho. Nole, sige, ihatid mo na siya. Opo, maestro. Habang naglalakbay si Kanole at si Miguel Edward, dito ay kanilang napagkwentuhan kung ano kaya ang sasapitin nila balang araw. Ano kaya ang kahihinatnan nila pagkatapos ng kanilang kabinataan. Alam mo, hindi naman kita niloloko eh. Hindi ko talaga alam kung sino ba talagang mga magulang ko. Maging ako, nangingilabot eh. Imposible naman kasing bigla na lang akong nilabas sa mundo nang walang tatay at walang nanay. Imposibleng niluwal ako ng lupa. Imposibleng niluwal ako ng langit. Alam mo, maswerte ka pa eh. Kasi ikaw, meron ka pang mga magulang. Meron nga akong ama, pero hindi ako kinilalang anak. Ang aking ina, itinataguyod ang buhay namin sa araw-araw. Matagal ko na siyang pinatitigil sa pagtatrabaho. Dahil kaya ko naman. Kaya lang ang problema, kapag natsatsambahan ako ng mga rebelde, ayaw nila akong tigilan. Katulad na lang kanina. Miguel Edward, malayo pa ba? Medyo. Asya nga pala. Miguel na lang ang itawag mo sa akin. O sige. Magmula roon sa bahay ni Apo Sebastian hanggang sa banda ng Maguindanao, napakalayo pala ng distansya. Pero ayon sa mga nabanggit nating kanina, halos saglit lang yun na tinakbo ni Miguel Edward. Napakalayo pala. Gano'n mo katagal na tinakbo yun? Hindi ko malaman eh. Basta, bigla na lang ako nakarating dito sa inyo. Tsaka naniniwala ako na yung mga rebeldeng humabol sa akin, hindi lang sila basta rebelde. Sila yung mga may kakayanang lumipad. Ibig mong sabihin, aso nga mga yon, ganun ba? Oo, tama ka. Parang ganun na nga. Halos kalahating araw nila nilalakbay ang papunta sa bahay nila Miguel Edward. Ikinagulat ni Kanole
dahil ang kanilang bahay ay nakapagitna sa talahiban, kung saan ang talahiban na yun ay napapalibutan ng bukid at lawa na napakaraming mga water lily na lumulutang. Ito yung bahay nyo? Teka, nasan dyan? Itinuturo sa kanya ni Miguel Edward na yung bahay nila ay nandun pa sa kalagitnaan ng katalahiban. Hindi nga naman makikita. Bukod sa mahirap puntahan, mukhang marami pang mga alaga rito. O paano? Alis na ako. Mag-iingat kayo ha. At kung kakailanganin nyo ng tulong, huwag kayong mahiyang pumunta ron, ha? Doon sa aking maestro, ligtas kayo. Pagkatapos noon, bumalik na si Canole sa bahay ng kanyang apo. Alam niyang malayo ang kanyang panggagalingan, kaya nga't gumamit siya ng kanyang alaga. Ang alaga niya ay isang malaking ibon na naghahalo ang kulay na pula at itim, at ito'y merong isang dipang buntot na sa dulo noon ay nagliliyab. Pagsakay niya roon, mabilis siyang naihatid nito sa bahay ng kanyang maestro. Ah, Nole, nahatid mo na ba si Miguel Edward? Opo, maestro. Mukhang ginamit mo pa ang kaalaga mo. Opo, napakalayo po pala nun eh. Magaling. Sige, at magpapatuloy na tayo sa ating pag-aaral. Kahit na ganon ang edad ni Canole, patuloy pa rin siya sa pag-aaral dahil ayon sa kanyang maestro, hindi pa siya masyadong bihasa at ang gustong mangyari ng kanyang maestro, bago man lang siya mamatay, maipasa sa kanya lahat ang kanyang kaalaman. Huwebes ng madaling araw, mga bandang 2:00, may kumakatok sa kanilang bahay. Agad na nagising ang kanyang maestro, maging si Canole ay napabangon. Sino po kaya yon? Iba yung pakiramdam ko. Napakalakas niya, maestro. Huwag kang matakot. Siya ang aming Supremo. Kung sakaling aabutin ko ang aking oras, ipapasa kita sa kanya, Nole. Oh, sino siya? Tsaka parang meron siyang kasama. Sige, pagbuksan mo sila. Pagbukas ng pintuan, dito tumambad sa kanya ang isang matandang matikas at may kasama itong isang binatang halos kaedad lang niya. Magandang araw sa iyo, Kapanalig. Magandang araw din. Napakaaga mo naman, Supremo. Bakit? Anong atin? Hindi ako nagpunta rito para sabihin sa iyong meron tayong dadaluhan na digmaan. Nagpunta ako rito upang ipakilala sa inyo si John Martin. Kamusta ka, John Martin? Ito mabuti. Kayo, kamusta kayo? Mabuti rin kami rito. Pasok kayo, pasok. Kapanalig, sino siya? Siya si Nole. Malakas ang iyong mag-aaral. Nakikita ko sa kanya ang kanyang sasapitin balang araw. Halika rito, iho. Lumapit ka, Nole. Opo. Ikaw ay aking binabasbasan. Simula sa araw na ito, bibigyan kita ng 3 wisyo. Tuwang-tuwa ang maestro ni Canole na si Apo Sebastian nang bigyan siya ng 3 wisyo na ayon kay Apo Sebastian. Ang wisyong ibinigay kay Canole ay halos kaparehas niya
lalabas lang ito kapag ginusto ni Kanole. Ramdam din niya nung oras na yon na para bang lalong lumakas ang kanyang katawan. Ibang klase. Salamat po. Wala yon. Ipinamamana ko lang yan. Sa palagay ko'y karapat dapat. At siya nga pala, si John Martin. Nabigyan ko na rin siya ng isang wisyo niya. Nole, gaano ka na katagal dito? Sa nakikita ko, parang sagad-sagad ng iyong kaalaman. Siya nga pala, si John Martin ay nakatira sa Lost City of Biringan. Anak siya ni Alipio at ni Estela, pero siya'y bumukod na at doon na nanirahan. Kaya ko siya isinama rito upang ipakilala sa inyo bilang bagong kapanalig at halos hindi nagkakalayo, si Nole at si John Martin. Kung ganon, Supremo, napakagandang halimbawa nito. Kung sakaling tayo paglilipasan ng panahon, sila na ang papalit sa atin. Kapanalig, bago man lang tayo magwakas, gusto kong sa mga batang ito ay maipasa natin ang buo nating kakayanan. Yun din ang pangarap ko, Supremo. At siya nga pala, Sebastian. Meron akong itatanong. Dito tayo, hindi dapat marinig ng mga bata. Ano yan? Sebastian, naramdaman mo ba? Alin? Ang presensya ni Abdaler? Ayoko na siya nang banggitin ng bagay na yan. Pero alam mo bang, maging ang mag-aaral kong Sinole, nararamdaman ng presensya ni Abdaler. Ayokong balang araw na mapunta kay Nole ang problema natin kay Abdaler. Kaya ko isinama rito si John Martin para makatulong ni Nole at makasama nyo. Delikado ang binatang yon kasi kahit siya'y nasa loob ng biringan, walang kahirap-hirap si Abdaler pag ginusto siyang kunin doon. Pero teka lang, Supremo. Bakit ba? Hindi ba't natapos na natin ang problema natin noon kay Abdaler? Yun din ang pagkakaalam ko. Pero, totoo nga na si Abdaler ay maraming buhay. Kapanalig, mag-iingat kayo. Ha? At gusto kong dito muna manirahan si John Martin. Sige, Kapanalig. At kung maaari pala, kapag napadaang ka sa banda ng Maguindanao, pakikuha mo na rin si Miguel Edward. Dahil sa palagay ko, si Miguel Edward, si Nole at si John Martin ay magiging malalakas balang araw. Gagawin ko yan. Hahanapin ko ang batang yon. Nole. Ano po yun? John Martin. Ako'y magpapaalam na. Meron pa akong pupuntahang digmaan. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo kung saan man po kayo pupunta. Gusto man po naming sumama pero alam ko pong hindi nyo kami papayagan. Talagang hindi pa kayo po pwede raon. Kapanalig, yung napag-usapan natin, mag-iingat kayo kay Abdaler. Sige, Kapanalig. Ikaw din. Makalipas lang ang isang araw, si Miguel Edward ay dumarating at kasama nito ang kanyang ina na nung mga panahon na yon, matandang-matanda na. Miguel Edward? Miguel Edward. Pinapunta ka ba rito ni Supremo? Opo. Napakabait po niya. Alam niyo bang, diyan lang kami lumabas na magnanay. Ano? Ginawa yun ni Supremo? Opo. Siya nga pala ang aking ina. May edad na.
Hindi masyadong nagsasalita pero alam po niya ang lahat ng nangyayari sa paligid. Sige, pasok kayo rito. Dahil sa sila'y nagkasama-sama na, 3 na silang tinuturuan ni Apo Sebastian. Lahat sila ay nagkaroon ng pambihirang kakayanan, pero sa kanilang 3, si Canole ang pinakasinusunod ng 2. Katunayan, inutusan sila ni Apo Sebastian na lipulin ang isang lahi ng gabunan na matagal ng problema hindi kalayuan sa kanila. Nole, gusto kong mangyari. Lipulin niyo ang lahi ng gabunan na nakatira sa isang masikip at maliit na sityo. Masusunod po, maestro. Ayokong magtitira kayo doon ng buhay. Lahat patayin niyo, pati mga bata. Pati mga bata? Wala ho silang kasalanan. Doon ka nagkakamali. Hindi porket bata. Wala nang kasalanan. Kung hindi mo lang naitatanong, ang isang padre di pamilya doon ay merong anak na 3 bata. Nang dahil sa 3 batang yon, nagagawang kumuha ng makakain ng kanilang ama at ang mga batang yon ang kumakain. Kaya wag mong sabihin na ang mga bata roon ay walang kasalanan. Masusunod po, maestro. Jan Martin, Miguel Edward, tara na. May kalayuan din pala ang nasabing masikip at maliit na sityo sa kanilang lugar. Sabihin na nating nasa 100 kilometro lang naman. Hindi sila nahirapan na puntahan ang lugar na yon dahil pare-parehas silang sumakay sa kabayo. Nole, sigurado bang ito yung sitio na pupuntahan natin? O bakit Jan Martin? Ano nararamdaman mo? Parang wala namang kakaiba rito eh. Parang mga normal na tao ang nakatira dito. Huwag kang kampante, Jan Martin. Magkaiba tayo ng nararamdaman. Hindi nagkamali ang 3 sa kanilang pinuntahan dahil pagtapak nila sa bandang mataas na bahagi, dito ay natanaw nila ang hindi bababa sa bilang na 10 ng mga lalaking nakadapa na animoy. Susugurin na sila. Mula sa kanilang tinutungtungan, nakikita nila kung gaano ba nagngangalit sa galit ang mga taong naroroon. At hindi nagtagal, nariyan na nga ang isang lahi ng gabunan. Ipinagtaka ni Canole bakit sa ibaba sila nanggagaling para sumalakay sapagkat kaya naman ng mga ito na maglabas ng nakakatakot na pakpak. Nilabanan nilang sabay-sabay ang mga ito at kapwa pa sila nagulat dahil pare-parehas din ang kanilang mga punyal. Wala silang kahirap-hirap ng patumbahin ang napakaraming gabunan. Maya-maya pa nakarinig sila ng napakalakas na angil. Nang dahil dito yung ibang mga natumba ay biglang bumangon at nagbalikan sa kani-kanilang bahay. Hindi pa tayo maaring umalis. Nararamdaman ko yung pinakapuno nila. Nariyan sa loob. Maya-maya pa lumabas ang pinakapuno. Pinakakakaiba rin ang itsura nito kesa sa iba. May 3 panauhing pangdangal. Ang gusto yatang magpakabayani. Istimahin niyong maigi ang ating mga bisita. Bigyan ng upuan, ng lamesa at makakain. Hoy punong gabunan, pasensya ka na. Hindi kami pumunta rito para lang makikain. Nagpunta kami rito para lipulin ang inyong lahi sa masikip at maliit na sityo na ito.
Hindi ganun kadali yun. Sige. Total naman, yan ang pinunta nyo rito. Pwes, ibibigay ko. Nakarinig sila ng sunod-sunod na tambol. Nagtinginan sila kung ano bang ibig sabihin nun. Maya-maya pa, nakita nila sa mataas na bahagi na may bumababa. Lumilikha ito ng matinding alikabok. Ano yun? Ano yun, Nole? Hindi ko alam. Ikinagulat ng mga ito ang kakaibang hayop na merong 2 sungay sa ulo. Matatalas ang pangil nun at tadtad ng kulay itim na balahibo. Mapupula ang mga mata nito at nang sabihan sila ng punong gabunan, mabilis na sumalakay sa kanila ang kakaibang halimaw. Kasabay din nun ang pagsalakay ng iba pang mga gabunan doon. Pinaikutan sila ng mga ito habang silang 3 ay magkakadikit, habang hawak-hawak ang kani-kanilang punyal. Pare-parehas din silang nagulat dahil ang kanilang mga punyal ay kapwa humaba. Ginamit nila ito upang ipanghati sa katawan ng mga sumasalakay sa kanila. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo sila napapatay, wika ng punong gabunan. Nang sumalaki na sa kanila ng tuluyan ang kakaibang halimaw, agad nitong nasugatan ang 3 at bumulagta sa batuhan. Tayo! Natatapos na ba ang inyong panggugulo? Hindi pa. Naglalaro pa lang tayo. Gabunan, kung inaakala mong mapapatay mo kami sa ganong kadali lang, pues nagkakamali ka. Yung mga sugat nilang 3 ay kapwa naghihilom at sabay-sabay nilang sinalakay ang kakaibang halimaw. Napatumba nila ito sa pamamagitan ng tagi-isang tarak sa leeg, sa dibdib at sa tiyan. Nabitawan din nila ang kani-kanilang punyal habang ito'y nakatarak sa katawan ng kakaibang halimaw. Hinugot na lang ito ng punong gabunan tapos hinagis sa malayo. Ikinagulat naman noon ng pagbagsak sa lupa ng mga punyal ay biglang napunta sa kani-kanilang kamay. Parang alam ko ang estilo na yan. Kung hindi ako nagkakamali, ang estilong yan ay galing kay Apo Sebastian. At aminin nyo na rin na siya lang naman ang nag-utos na salakayin kami rito. Hindi ba, mga binata? Tama ka. Siya nag-utos sa amin. Dahil ayon sa kanya, lumalaos na kayo. Ganun ba? Muli na naman silang sinugod ng kakaibang halimaw. Akala nila'y napatay na nila yun, pero hindi pala. Mas lalo pa itong naging agresibo nang salakayin sila. Inisa-isa sila ng mga ito. Inuna si John Martin. Sinakal siya nito at sinandal sa matabang puno. At nais nitong putulan siya ng ulo. Mula naman sa likuran, tumatakbo si Miguel Edward at sinaksak niya ang likod nun. Pagkasaksak ng punyal, hinatak niya ito papaibaba. Dahilan ng muntikang pagkahati ng katawan ng kakaibang halimaw. Dalian mo, John Martin! Kumawala na si John Martin nung mga oras na yon at si Canole ay nakatayo sa harapan ng punong gabunan. Tayo naman, hindi mo ako maluloko. Alam kong ang alaga mo ay walang kamatayan. Kung siya lang naman ang sasalakayin namin, dahil ikaw at siya ay iisa ang buhay. Nagtinginan yung 2 sa sinabi ni Canole. Bakit nga naman hindi mamamatay ang kakaibang halimaw kung ganun na ang ginagawa nila? At kapansin-pansin din
na mukhang walang talabang lahat ng kanilang ginagawa. Nang dahil doon, ang punong gabunan ang kanilang pinagtuunan ng pansin. Dinadaya sila ng punong gabunan dahil habang ito'y nakikipaglaban sa kanila, bigla na lang itong lulutang gamit ang malaki nitong pakpak. "Madaya ka! Bumaba ka rito!" "Labanan niyo muna ang aking alaga." Palihim na sumusugod sa kanila ang alaga ng punong gabunan. Pero dahil sa alam nilang wala yung kamatayan kung hindi nila mapapatay ang mismong amo, lumilihis na lang sila kapag sinasalakay sila noon. Nakaisip ng paraan si Kanole. Tinawag nito ang kanyang alaga. Mabilis naman itong dumating at hinampas ng nagliliyab na buntot ang punong gabunan habang ito'y nagpapalutang-lutang. "Ano, mandadaya ka pa? Subukan mo kaya magtago sa ilalim ng lupa. Baka sakaling hindi ka na namin mahuli dyan." Madaya ka, bata. May alaga ka pala. Hindi bale. Hahanapan natin yan ng katapat. "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Ang sinasabing katapat noon ay isang napakalaking uwak na halos kasing laki ng kanyang alagang ibon. Nakita ni Kanole kung paano ilampaso ng malaking uwak ang kanyang alaga. Sumisigaw naman si Kanole na huwag siyang magpapatalo. Maya-maya pa, ang kakaibang halimaw ay mabilis na nadampot yung dalawa. Hindi rin sila basta nagpatalo dahil kapwa nila itinarak sa malaking ulo nun ang kani-kanilang punyal, dahilan kung bakit ito umatungal ng napakalakas. Kasabay nun ang pagliparan ng mga kulay itim na uwak sa paligid. "Ayos ka lang, Jan Martin?" "Ayos lang ako, Miguel Edward." Ikaw ang gusto naming kalaban. Mukhang sa'yo nang gagaling ang lahat ng buhay ng mga nakatira dito." Matalino ka pala, Nole. Kakaiba ka sa mga kasama mo. Oo, wala silang kamatayan. Kahit warakin nyo ang kanilang katawan, mabubuo pa rin yun habang ako'y nakatayo. Ibang klase. Ikaw ang pinakamatalinong disipulo ni Apo Sebastian. "Wala nang maraming kwento. Bumaba ka riyan!" Pagbaba nito, sabay-sabay silang sumugod. Pagsugod nila, kanya-kanya silang halipaw at pagtarak ng punyal sa katawan ng punong gabunan. "Ano nakakatawa? Huwag mo sabihing hindi ka man lang nasaktan." Hindi talaga, Nole. Walang kwenta. Unti-unting nabubunot ang mga punyal na nakatarak sa kanya. Bago ito mahulog sa lupa, napunta ito sa kani-kanilang kamay. "Jan Martin, Miguel Edward, nakikisali talaga ang halimaw na yan. Ako nang bahala rito sa isang to. Patumbahin nyo na yan, kahit na hindi siya mamatay-matay." Sumunod naman yung dalawa at ginamit nila ang abilidad mula sa kidlat dahil sila'y may mga mutya noon. Ang bilis nito at kabal ay napakinabangan, kaya nga't tigisang hiwa lang sa katawan noon ang ginawa nilang dalawa. Mabilis na naghiwalay ang katawan ng kakaibang halimaw. Alam naman nilang ito'y kusang magdidikit, pero hindi na nila pinaabot sa ganon. Sinindihan nila ang katawan nun, kaya nga't habang ito'y nasusunog, kumikibot-kibot ang katawan nun tapos ito'y umaatungal. "Tignan mo, alaga mo. Wala na, hindi ba?" Diyan kayo nagkamali.
bigla na lamang nagliparan ang mga naglalakihang baga papunta kay Miguel Edward at kay John Martin. Agad silang nagkuble. Segundo lang ang pagitan nang mapatingin sila sa halimaw na buo na naman pala muli ang katawan nito. Sumigaw si John Martin at si Miguel Edward. Nabilisan na ni Canole na tapusin ang punong gabunan dahil walang kamatayan ang kanilang kalaban. Napapagod na ako Puro ka ganyan. Bumaba ka kaya rito. Hanggat hindi bumabalik ang alaga mo, hindi niya ako mapapabagsak dito. Ganon. Sige, tignan natin. Ikinagulat ng punong gabunan dahil sa bandang kaliwa ay merong tumalon. Yung talon na akala mo'y aabutin siya. Sa bandang kanan meron din. Segundo lang ang pagitan ng makita niyang may dalawang taong nakaukyabit sa kanyang paa at pilit siyang pinababagsak sa lupa. Nagtagumpay naman ang dalawang kamukha ni Canole at hinampas siya nito ng ilang ulit sa malaking bato. Dahilan kung bakit dumugo ng maraming beses ang kanyang ilong. Ano yon? Bakit meron kang kamukha? Dinadaya mo ko, Nole! Madaya na ako madaya. Pero kailangan Tinapakan ni Canole ang kanyang leeg. Tapos hinawakan nun ang kanyang ulo dahil mahahaba ang buhok nun. Gamit lang ang kanyang punyal. Sinaksak nito ang dibdib ng punong gabunan. Nasaktong-sakto sa kanyang puso. Dahilan ng pag-atungal nito ng napakalakas. Pag-atungal nun, nakita nung dalawa na napakaraming mga aswang na nagsigsigapang papunta sa kanila at sabay-sabay silang susugurin. Dalian mo dyan, Nole! Ayan na sila! Sigaw ni Miguel Edward. Bago pa makasalpok sa kanila ang napakaraming gabunan, tuluyan nang napatay ni Canole ang punong gabunan. Tumagos ang kanyang punyal sa katawan nito. Dahilan ng kanyang kamatayan. At maniwala kayo o hindi, nang mamatay ang punong gabunan, yung mga papasugod sa kanila ay bigla na lamang nagpulasan. Nakalayo lang ng konti yung mga sumusugod, bigla na lang silang nagsigsibagsakan. Akala ko na paano na tayo. Akala ko katapusan na natin. Ibig sabihin, talagang nasa kanya ang kanilang buhay. Tignan niyo mga kasama niya. Lahat wala na rin buhay. Nagtagumpay tayo. Tara na, bumalik na tayo sa bahay ni Apo Sebastian. Iniwan nila ang nagkalat na patay sa lugar na yon. Maging ang kakaibang halimaw ay bulagta rin. Tapos unti-unting umiimpes ang katawan nun. Kamusta? Tapos na ba ang laban? Tapos na po. Nagtagumpay po kami. At paano nyo nagawa yon? Huwag niyo sabihin, nahuli nyo ang sikreto ng punong gabunan. Nahuli po ni Nole. Nahuli niya. Hindi pala mamamatay ang lahat ng nandun kung hindi mapapatay ang punong gabunan. Tama kayo. Yon ang sikreto ng punong gabunan. Mabuti naman at tinamaan nyo ang kanyang puso dahilan ng kanyang kamatayan. Si Nole po ang gumawa nun. Magaling. Magaling, Nole. Habang dumadaan ang araw, mas lalong nadadagdagan ang kanilang kaalaman. Marami nang nakabaon sa kanila na mga iba't ibang klase ng mutya at lahat ng iyon ay tested na dahil sila'y sinusubok ng kanilang maestro na si Apo Sebastian. Hanggang sa dumating ang araw ng kaarawan ni Canole sa lugar na yon. Dito isang araw silang tumigil
sa pag-aaral. Dahil ang gustong mangyari ni Apo Sebastian, sila muna ay magsasaya. Pumunta sila sa ilog na napakalinaw ng tubig. Kitang-kita rin na napakaraming isda sa lugar na yun, kaya't doon na sila kumuha ng mauulam. Happy birthday sa'yo, Nole! Naku! John Martin, ano to? Mukhang nag-abala ka pa. Ayan, ito ay regalo sa akin ng aking ina. Ha? Regalo sa'yo? Teka, mali naman yata ang ibibigay mo sa akin. Hindi ko naman yung ginagamit eh. Laki-laki ko na. Baka pwedeng sa'yo na lang. Pasensya ka na, Nole. Yan lang ang nakayanan ko eh. Ganun ba? Salamat pa rin. Nole, happy birthday. Salamat sa pagbati, Miguel Edward. Pasensya ka na. Wala akong may bibigay sa'yo. Naku, okay lang yun. Di naman natin kailangan ng regalo. Siya nga pala, 21 na ako ngayon. Ito yung isa sa pinakamasayang araw ko sa buong buhay ko. Kasi dati-rati, sa tuwing ako'y sasapit ang kaarawan, laging si maestro lang ang kasama ko. Pero ngayon, may kasama na ako. Happy birthday sa'yo, Nole. May ibibigay ako sa'yo. Ang regalo kong ito ay hindi sa akin nanggaling. Po? Kanino po? Galing ito sa aming Supremo. Nakita mo na siya, hindi ba? Opo. May ibinigay kay Kanole na isang parang ginto na kung tititigan mo ay parabang maliit na birhin. Meron itong sabitan na kulay itim na ayon kay Apo Sebastian, ito ay kayang magbigay sa kanya ng ilan sa mga gabay. Ibig mong sabihin, maestro, nang dahil sa gintong birhin na ito, magkakaroon ako ng mga kakaibang gabay? Tama ka. Alam mo bang ang birhin na yan ay galing pa sa aming Supremo? Ibinigay niya ito sa akin nang minsan siyang dumalaw dito nang kasama niya si John Martin dahil alam niyang ikaw ay malapit nang mag-birthday. Napakaganda nito. Paano po ito gamitin? Huwag ka mag-alala. Kusyang magpapakita sa iyo. Ang diwatang yon, kung sino man siya. Salamat po talaga sa kanya. Gusto ko pa siyang makilala, maestro. Huwag ka mag-alala. Katulad ng una kong sinabi, kung darating ang aking karawan ng pagtatapos, ipapasa kita sa kanya dahil mas marami siyang maituturo sa iyo. Paano po sila? Kung gusto nila, pwede naman. Walang problema. Masaya ang araw na yon. Kahit na nararamdaman nilang may mga nakatingin sa kanila. Binabaliwala na lang nila ito. Dahil nga, para sa kanila, yon ang araw ng pagsasaya. Isang araw, si John Martin ay nakitaan nila ng kalungkutan. John Martin, bakit ka nalulungkot dyan? Miguel Edward, namimiss ko kasi nanay at tatay ko. Teka, buhay pa ba sila? Oo naman. Pero teka, ayon dyan sa itsura mo, para bang napakatagal nyo nang hindi nagkikita. Matagal na talaga. Malapit na rin ako mag-21. Pero alam mo bang, halos isang dekada ko na silang hindi nakakapiling. Ano? Paano naman nangyari yun? Doon kasi ako nakatira, sa loob ng biringan. Ganon? Totoo ba yung kwento patungkol doon? Na kapag pumasok ka roon na inakala mong isang araw, taon na palang lumipas dito sa atin, totoo ba yun? Oo, totoo yun. At marami pang nakapaloob na katotohanan sa loob ng biringan na hindi pa nalalaman ng kung sino man. Maraming taong
napapadaan sa lugar na yon, pero sa gilid lang. At marami ding nagtatangka na kunin ng mga taong yun. Pero dahil sa tulong ko at sa aking maestro, hindi sila nagtatagumpay. Pero totoo din bang lahat ng nakatira doon ay magaganda, mababait at meron ding masasama? Alam mo, Miguel Edward, ang Biringan ay pinaninirahan ng hindi lang engkanto. Marami ding mga albularyo doon, mga babaylan na mas piniling doon manirahan para sa kanilang kaligtasan. At kung hindi mo lang naitatanong, meron ding mga ano doon. Mga ano? Yung... oo. Naintindihan ko na. Pero kung nakakasama nyo sila ron, ano nangyayari? Wala naman. Parang wala na lang din. Ganun ba? Siguro masarap manirahan doon. Oo naman. Alam mo ba doon? Walang gutom. Walang pagod. Walang pakilamanan. Pero sa oras na magpatawag ang hari at reyna, lahat pumupunta. Pati yung... Oo. Hindi sila maaring hindi sumunod dahil itatakwil sila sa lugar na yon. Alam mo ba? Ang bansag ko sa lugar ng Biringan, takbuhan. Takbuhan ng mga taong walang pangarap sa buhay. Anong ibig mong sabihin? Kasi pag napaloob ka na ron, wala na. Wala na yung pangarap mong gusto ko maging doktor, gusto ko maging sundalo, pulis o kahit na ano paman. Mawawala na. Dahil ang lugar na yon para sa akin ang pinaka-perpekto sa lahat na kahit na hindi mo hilangin ay kusan dumarating. Ganun ba? Balang araw, gusto ko rin mapunta ron, John Martin. Hayaan mo. Sasama kita. Oh, huwag ka na malungkot. Kailangan masaya tayo rito. Oo, salamat. Siya nga pala. Kung gusto mo namang umuwi, siguro naman, papayagan ka ni maestro. Oo, gusto ko umuwi. Pero hindi pa siguro sa ngayon. Napansin din ni Apo Sebastian ang kalungkutan ni John Martin. Kaya nga't isang araw, sinabihan ni Apo Sebastian si Canole na pumunta sila sa lugar ni John Martin upang kamustahin ang kanyang mga magulang. Talaga po, maestro? Pinapayagan niyo po kami? Oo naman, bakit hindi? Sige na mga bata, pagkakataon nyo na yan. At ikaw din, Miguel Edward. Ano pong ibig niyong sabihin? Isama mo ang iyong ina para kayo na may makapasyal. Hindi na po siguro, maestro. Mahihirapan na po sa paglalakbay ang aking ina. Sige, at ako na lang munang bahala sa kanya rito. Salamat po sa pag-aalaga. Ang hindi nila alam, ang pagpunta nila sa probinsya ng Samar, ito pala'y makapagbibigay sa kanila ng karanasan na kailanman ay hindi nila malilimutan. Nakarating naman sila sa bahay ng mga magulang ni John Martin. Ngayon, wala silang alam na ang kubkuban pala na yun ay naging isang malawak na katubigan. Pero ayon sa kanilang paningin, ito ay kubkubang may mga tanim na puno. Nagugulat nga ang mga taong dumadaan doon. Kapag sila'y nakikita na nakalublob, masayang masaya pa sila. Pero sa pagkakatingin nila nung mga oras na yun, sila ay nakaupo sa isang kahoy na upuan at merong lamesang kahoy. Ganito pala rito. Napakaganda. Kaya nga siya nga pala ang aking nanay-tatay. Nay, si Nole tsaka si Miguel Edward. Kamusta kaya? Mabuti naman at nadalaw nyo kami rito. Pasensya na ho kayo, tay. Medyo abala lang ho kasi kami. Pero nabigyan naman po kami ng pagkakataon para makapunta kami rito. Sino siya? Ako ho si Nole. Nole.
Hindi bale. Po, Ay, wala. Hindi bale. napansin ni Canole na parabang may kakaiba sa mga magulang ni John Martin. Pero kahit na ganoon, hindi niya agad sinabi ito sa kanyang kasama. Nag-oobserba lang si Canole nung mga oras na yon, at nang mapansin niyang ang nanay ni John Martin ay kakaiba, dito ay ibinulong niyang mukhang naloloko sila. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. John Martin, makinig ka sa akin. Marahil namimiss mo na ang magulang mo. Minsan ba, hindi mo na balitaang sila nagpaalam? Teka, anong ibig mong sabihin? Anong nagpaalam? John Martin, baka hindi na yung nanay at tatay mo ang kaharap natin. Imposible! Anong ibig mong sabihin? Makinig ka sa akin. May nangloloko sa atin. May nagpapaikot sa atin. Teka, sandali lang, Nole. Ano bang ibig mong sabihin? Ibinulong sa kanila ni Canole na mukhang merong alitanya ng isang mataas na uri ang nagpapaikot-ikot lang sa kanila para sila'y patuloy na lokohin. Mga bata, alin na kaya't kumain na tayo? Wag John Martin. Wag Miguel Edward. Ano ka ba? Ano ba yung pumapasok sa isip mo? Halika na't kumain na tayo. Napakalayo ng nilakbay natin eh. Hindi napigilan ni Canole ang dalawa, kaya't sila lang ang kumain. Si Canole ay pilit na pinakakain ng tatay ni John Martin. Halika na! Kumain na tayo! Hindi ka ba nagugutom sa malayong paglalakbay? Pasensya na ho kayo, itay. Pero hindi po eh. Bibili na lang po ako sa labas ng makukukot. Ay, bahala ka. Ayaw sanang iwan ni Canole yung dalawa. Pero mukhang nag-e-enjoy na sila at mahirap silang pigilan. Paglabas ni Canole, agad na tinanong sa kanya ng babaeng tendera kung anong ginagawa nila sa lawa. Lawa? Anong ibig mo sabihin? Eh kuya, para ba kayong nakapaloob sa isang ilusyon? Masayang masaya kayo sa ginagawa nyo. Para bang hindi lawa yung ginagalawan ninyo. Ha? Napatingin si Canole sa itinuturo ng babaeng tendera. At dito pa lang niya nakita na tunay ngang lawa ang kanyang pinanggalingan. Mabilis siyang tumakbo roon at pagtungtong niya sa water lily, dito niya nakitang naging isa na naman itong malawak na kapunuan. Mabilis niyang nilapitan yung dalawa habang kumakain. Tapos ang tatay ni John Martin ay tumingin sa kanya ng masama. Kitang-kita niya ang mabilisang pagbabago nito ng anyo. Naging isa itong nakakatakot na tao na merong dalawang sungay sa ulo. At ang kanyang mukha at buong katawan ay pulang-pula na parabang may baga sa loob ng katawan. Napasigaw si Canole habang hinahatak yung dalawa. At yung dalawa naman ay wala pa rin kaalam-alam. Naalala ni Canole yung sinabi sa kanya ng kanyang maestro na para mawala ang panlilinlang, kailangan niyang gamitin ang kanyang kaalaman. Humawak ito sa kanyang birhin na ginto. Meron siyang inusal dito tapos inihip sa dalawa para sila'y matauhan. Nagimbal yung dalawa sa kanilang nakita dahil isang nakakatakot na tao ang nakita nilang kaharap nilang kumakain. Pagkatapos ng ganong senaryo, bigla na lang nila nakita ang kanilang sarili na nakalubog sa lawa. Mabilis silang umahon at pagkatapos nun dito nila inalala ang lahat-lahat ng kanilang nakain kanina. Sinabi ko naman kasi sa inyo,
May nagpapaikot sa atin! Pagkatapos nun, madali silang nagtanong-tanong sa mga taong nakakakilala sa magulang ni John Martin. Ayon sa mga ito, matagal nang patay ang kanyang mga magulang. Meron pang ang taong nagalit kay John Martin dahil pinabayaan daw niya ang kanyang mga magulang. Patungkol naman sa kanilang lupain, paano raw ito naging lawa? Ayon sa mga tao, isang araw nang biglang lumakas ang bagyo. Inabot ng tubig ang kanilang lupa na malapit sa lawa at sa ngayon naging bahagi na ito ng ilog. Iyak siya ng iyak nang malaman niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. Para makumpirma, itinuro sa kanila ng isang tao kung saan matatagpuan ang puntod ng kanyang mga magulang. Dito ay nag-iiyak siya, nagsisigaw at humingi ng kapatawaran sa kanyang mga nagawa. Wala na tayo magagawa. John Martin, bumalik na tayo kay Maestro. Wika nito sa kanya. Kaya naman pala, ayaw ko pahintulutan ni Maestro Supremo na bumalik dito dahil wala na pala akong babalikan. Bakit naman kasi iniwan mo mga magulang mo? Hindi mo man lang inisip na matatanda na sila. Nagkamali nga ako, Nole. Nagkamali ako. Magpagayon pa man, hindi mo dapat sisihin si Maestro Supremo dahil malamang na iniiwas ka lang din noon sa maaaring mangyari, di ba? Oo, tama ka, Miguel Edward. Pagkatapos noon, agad silang nagdesisyon. Umalis na sila sa lugar ni John Martin at babalik na sana sila sa lugar ng kanilang maestro. Kaya lang napansin ni Canole na parabang may sumusubaybay na naman sa kanila. Bagamat isang araw na silang naglalakbay noon gamit ang kabayo tapos sumasakay sila ng mga roro vessel. Nole! Nole! Shhh! John Martin, Miguel Edward, heto na naman tayo. Mukhang may nagpapalaganap na naman ng ilusyon. Hindi kaya ito gawa ng mga engkanto sa paligid? Hindi. Hindi yang gawain ng mga engkanto, Miguel Edward. Unti-unti ko na namang nararamdaman na mukhang yung nangloko sa ating kanina, nandirito siya. Napatingin sila sa bandang kaliwa kung saan merong isang naiibang mayabong na puno. Kitang-kita nilang sa ibaba nun ay merong mga maliliit na apoy. Tinangka nila itong lapitan pero bandang huli, umatras din sila. Atras! Ang lugar na ito ay teritoryo ng isang mataas na uri. Ano? Anong ibig mong sabihin, Nole? Hindi kita maintindihan. Naintindihan din noon ni John Martin na ang lugar na yon ay pinamamahayan ng isang mataas na uri. Maya-maya pa, yung punong may mayabong na sanga at dahon ay ginagapangan na ng apoy. Sa loob ng 10 minuto, nilamon ng apoy ang mayabong na puno. Dahil sa laki at haba nun, muntik pa silang madaganan nang bigla itong mabuwal. Tara na mga kasama, hindi dapat tayo magtagal dito. May ilang araw pa tayong maglalakbay. Pag-alis nila roon mga 1 oras pa lang ang nakalilipas. Huminto na naman sila dahil sinabi ni Canole na mukhang iba ang kanilang dinadaanan. Nakakita kasi sila ng mga nagtataasan na mga dahon. Napakalapad ng mga dahon nun, tapos meron itong bulaklak na pulang-pula.
Maniwala kayo o hindi, sa bulaklak na yun, gagabilog ng timba yung nasa gitna. Tapos, yung 5 pinaka nakakapit dito ay kasing tataba din ng bilog ng timba. Hindi ito ang daan. Kung ito man, may nangliligaw sa atin. Sa palagay mo, Nole, anong klaseng halaman yun? Tsaka bakit bigla silang tumubo ng ganyan? Hindi ko maipaliwanag dyan, Martin. Akmang lilihis na sila sa daan nang bigla na lang kumulog at kumidlat. Tapos ang mga kakaibang halaman na yon ay 3 beses tinamaan ng kidlat. Pagkatapos ng senaryong yun, nakita nilang lahat ng mga yon ay namatay pero may nakatayong kakaibang tao. Ano ito? Parang ito yung kaharap niyong kumakain kanina. Naluha yung 3 sa kanilang nakita dahil naroroon naman yung taong may 2 sungay sa ulo. Ang katawan nito'y pulang-pula na may bitak-bitak na animoy may baga sa loob. Habang kalakasan ng ulan, nakatayo ito roon tapos sa itaas nun ay merong namumuong kulay itim na usok. At ang mas nakakatakot dito, yung usok na yon ay nagkokorteng mukha ng kalabaw. At sa unang pagkakataon, nagsalita yun sa kanila at nagsabing, Kayong tatlo, mamamatay kayo. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi ka namin masyadong marinig. Ikaw, Nole. Ikaw ang mauuna. Itinuturo si Kanole ng taong nakatayo sa ibaba, habang yung usok ay naglilikha ng iba't ibang klase ng muka. Hindi nila namalayan na sumugod na pala sa kanila ng napakabilis yung nasa ibabang tao at walang kahirap-hirap na pinatumba sila nito sabay-sabay. Wala nang sino man ang makapagliligtas sa inyong 3 ngayon. Bigla silang ginamitan nito ng kakaibang punyal. Punyal na parabang gawa sa bato, pero nagbabaga. Mabilis nun sinaksak si Kanole sa tagiliran. Sa dibdib naman si John Martin at sa tiyan si Miguel Edward. Nang hugutin nun ang punyal sa kanilang katawan, ramdam nila yung init na parabang unti-unting tutunaw sa kanilang katawan. Gumaganon si Miguel Edward. Para na ba siyang mamamatay nung mga oras na yon? Si John Martin naman ay hindi makakilos at nakatulala, pero ramdam niya yung sakit. Habang si Kanole ay parabang unti-unti nang mamamatay. Hindi nagtagal, ang kalaban nila'y biglang nawala. Maging ang nakakatakot na usok ay nawala rin. Madali kayo! Malapit nang magpaalam ang inyong maestro! Sigaw ng isang matandang lalaki. Pagtingin nila roon, nakilala nila ito. Agad na lumapit yon sa kanila tapos ang mga saksak nila ay pinaghilom ng walang kahirap-hirap. Dito kayo dumaan. Sige, may portal diyan nang makarating agad kayo sa inyong maestro. Wala nang sali-salita at pumasok sila sa portal. Mabilis silang nakarating sa bahay ng kanilang maestro at nakita nilang ito'y nag-aagaw buhay.
Maestro? Anong nangyari sa inyo? Nole, katulad ng aking pangako, ipapasa kita sa aking Supremo. Tuluyan nang nagpaalam si Maestro Apo Sebastian. Labis ang iyak ng tatlo dahil kahit na maikling panahon lang ang pinagsamahan nila ni John Martin at ni Miguel Edward, nakita naman nila kung gaano kabuti sa kanila at gaano karami ang naituro sa kanila ng nasabing pumanaw na maestro. Mas lalong matindi ang luhang pinakawalan ni Canole dahil buong buhay niya sa edad niyang 21 doon siya nabuhay at namalagi. Tinanong niya kay Supremo kung ano ang dahilan ng kamatayan ng kanyang maestro. Ayon dito, dala ng katandaan at wala nang makapipigil pa sa kanyang pagkamatay dahil ito'y oras na niya at tapos na ang kanyang takbuhin sa buhay. Nang mailibing si Apo Sebastian, sinabihan sila ni Supremo na si Canole ay sasama sa kanya, si John Martin at si Miguel Edward. Sa kanya magpapatuloy ng pag-aaral yung tatlo. Hindi na po siguro. Bakit? Ayaw mo bang magpatuloy sa akin, Nole? Parang sa palagay ko, kaya ko na po tumayo sa sarili kong paa. Ako po, maestro. Sasama po ako. Magaling, John Martin. Ikaw, Miguel Edward. Meron pa ho kasi akong ina. Kung ako po isasama sa inyo, paano naman po yung nanay ko? Wala pong mag-aalaga sa kanya. Naintindihan kita, Miguel Edward. Sige. Nole, dito ka na lang. Kaya mo na ang sarili mo. Pero kung darating ang pagkakataon na kakailanganin mo ko, huwag kang mag-atubili na puntahan ako sa amin, ha? At syempre, sa pagpunta mo roon, bibigyan kita ng sarili mong tirahan. Yung sarili mo lang, nag-iisa ka lang, at kung meron ka mang mga magulang na nabubuhay pa, o kaya na may mga kapatid, pwede mo siyang isama roon. Ang lupang yon ay sa akin. Okay? Sige po. Kita pa rin kay Canole ang kalungkutan. Nagpaiwan siyang mag-isa sa bahay ng kanyang maestro habang si Miguel Edward ay bumalik na sa dati nilang tahanan. Ngayon si Canole na lang ang nag-iisa sa bahay na yon. Maestro, alam ko namang kahit nakalibing ka na alam kong gagabayan mo pa rin ako, diba? Maestro, meron lang akong gustong isang guni sa'yo. Sino yung nakalaban namin? Yung taong may dalawang sungay na malaki sa ulo. Napakapula ng katawan na may bitak-bitak na parabang merong laba ng bulkan sa kanyang katawan. Maestro, sagutin mo ako. Sumagot ka. Alam ko pong ikaw lang ang makakasagot nito. Maestro, di ba? Binigyan ako ni Supremo ng gintong birhen. Pero bakit parang wala lang? Hindi man lang humarang yung mga gabay. Bakit? At ang mas nakakalungkot, sa pagdating namin dito, pumanaw ka na. Paano kung hindi pala kami nakita roon ni Supremo? Baka hindi ka na namin inabutan na buhay. Daya mo naman, maestro Sabi mo, bago ka mawala ipapasa mo sa akin lahat ng kaalaman mo. Oo, marami na akong natutunan pero lahat ng iyon sa palagay ko
Nabaliwala nang makaharap namin ng taong yun. O baka nga hindi siya tao. Isa siyang... Natigilan si Kanole sa pag-iiyak nang biglang kumulog at kumidlat. Lumabas siya ng bahay upang tanawin ang itaas. Laking gulat niya nang wala namang ulap. Bagkos ay purong bituin. At ang mas nagimbal pa siya sa kanyang nakita. Nakakita siya ng taong nakatungtong sa ituktok ng bubungan ng bahay ng kanyang maestro. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka rito! Hindi ako natatakot sa iyo. Kung ikaw man yung nagpakita sa amin ng nakaraan na sumaksak sa akin. Pwes, oras na para magtuos tayong dalawa. Bigla itong nawala sa tuktok ng bubong at ikinagulat niya dahil bigla siyang nasakal nun at inangat sa lupa. Sino ka? Binitiwan nun si Kanole tapos nagsalita yun. Ako si Abdaler. Ano? Ano? Abdaler. Ang mahigpit na kalaban ni Supremo. Kaya kitang patayin kapag ginusto ko. At lahat ng wish mo ay kaya kong patayin pag ginusto ko. Ganun. So si Supremo pala kalaban mo. Pero bakit pati ako? Bakit? Kalaban na rin kita. Dahil balang araw, magiging tinik ka sa aking lalamunan. Ganon. Sige. Ayaw mong mawala? Ayaw mong umalis? Pues, labanan mo ko ng harapan. Huwag kang gagamit ng anuman. Hinawakan ni Kanole ang kanyang gintong birhen. Binalot niya ito sa kulay pulang tela at nilagay sa kanyang matigas na kamao. Mabilis siyang sumugod kay Abdaler at tinamaan niya ang ulo nun. Pero bago pa man ito lumagapak sa lupa ay bigla itong nawala. Tawa yun ng tawa na animoy. Nagpapaikot-ikot sa pwesto ni Kanole habang sinasabi yung katagang, "Wala kang kalaban-laban pag ginusto ko." Pero nung mga oras na yon, buo ang loob ni Kanole na kaya niyang talunin si Abdaler. Bandang huli, nilabas niya ang 3 wisyo. Ngayon mamili ka sa amin. Sino ngayon ang lalabanan mo? Ikaw at sila ay iisa. Ano? Napakatalino ng kalaban ni Kanole. Totoo naman yun. Siya at sila ay iisa. Pero ang mismong sentro, siya ang pinuntriya. Mabilis siya nitong napabagsak sa lupa at humilahod ng mahaba. Sugatan ng kanyang likod, pero agad din itong naghilom. Hindi pa man siya nakakabangon agad ng inabot ng mahabang kamay nun ang kanyang leeg tapos inangat at sinakala. Yeah! Ngayon mo sabihin na kaya mo kong patayin. Yeah! Bitawan mo ko. Papatayin talaga kita kapag nakawala ako rito. Ayaw na siyang bitiwan nun. At yung 3 sa kanyang wisyo ay nagtutulong-tulong na rin para patumbahin ang kanyang kalaban. Pero sa lakas ng mga ito, wala ring nagawa ang mga yon. At yung isa nitong kamay, naglabas ng punyal na nagbabaga at ipinagsasaksak sa kani-kanilang dibdib, dahilan ng kamatayan
ng 3 wisyo ni Kanole at agad silang sabay-sabay na nawala sa kanyang harapan. Anong ginawa mo? Bigla siyang nawalan ng malay. Naramdaman niya kasi yung sakit ng saksak sa kanyang 3 wisyong namatay. Hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Bigla na lang siyang nagising habang ito'y nakahiga sa hindi pamilyar na bahay. Nasaan ako? Nasaan ako? Aray! Tao po! Sinong may-ari ng bahay na ito? Tao po! Huwag kang masyadong kumilos. Supremo? Ikaw? Ako nga ito. Inabutan kitang walang malay. Nole, ikinalulungkot ko. Ang 3 wish mo ay namatay. Ha? Sino ba yung nakalabang ko na yun? Nole, wala kang laban sa kanya kung tutuusin. Magpasalamat ka na lang dahil inabutan pa kitang buhay. Kung hindi kita inabutan, isa ka na lang kwento ngayon. Nole, si Abdaler ang iyong nakalaban. Ang mahigpit kong kalaban sa buong buhay ko. Sa ayaw at sa gusto mo, dito ka mamamalagi sa akin at makakasama mo si Paul. Oh, kamusta? Haba ng tulog mo ah. Ha? Sinong Paul? Ako si Paul. Ikaw? Oh, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman ako namimili ng makakasama. Ano po bang pwede kong itawag sa inyo? Maestro na lang din. Yon ang itawag mo sa akin. Sige po, maestro. Mapalad si Kanole dahil siya'y nasagip. Na ayon sa kanyang bagong maestro, malapit na rin sana siyang mamatay. Sinabi sa kanya ng bago niyang maestro na itanim niya sa kanyang isipan na ang nakalaban niya ang pangalawa sa pinakamalakas. At sinasabi nitong meron pang darating, pero sana huwag mo na ngayon. At simula nung panahon na yon, dito ay nag-aral pa ng nag-aral si Kanole sa lihim na karunungan. Dito siya natuto ng disiplina. Dito siya nagkaroon ng awa. At dito rin siya natutong magsalita ng matatalinhaga. At dito rin siya nagkaroon ng tinatawag na sibat ng kalangitan. At dito rin siya nagkaroon ng ideya kung paano magpatawad sa mga taong makakasalanan. Magandang gabi mga kababayan. Natatapos na po ang ating kwento. O diba? Unti-unti na nating nalalaman ang mga malalakas na kalaban ni Kanole. Huwag kayong mag-alala. Sa katapusan ng taon malalaman nyo na ang address ni Kanole at bahala na po kayong pumunta. Pero hindi ko po kasalanan kung hindi nyo siya aabutan sa kanyang bahay. Okay, at sa mga nagchat-chat po sa aking Viber, hindi ko po ma-open ang aking Viber. Humahanap pa po ako ng taong makakatulong sa akin sa pag-ooperate ng aking Viber. Diyan lang po kasi tayo pwedeng mag-usap at wala ng iba. Sana po yung nagkakaintindihan tayo. At siya nga po pala, bukas, anong araw ba bukas? Hindi ko sigurado kung meron po tayong upload pero sana'y meron. Pero mahaba po ang kwento natin at lahat po ng mga naitatago pang istorya ni Kanole sa aklat na ibinigay niya sa akin ay ilalabas ko na dahil ito na po ang katapusan ng taon ng kanyang kwento. Marahil merong matutuwa na yes, natapos na rin, puro na lang Nole, nakakasawa. At meron din namang taong magsasabing, sana wag muna matapos kasi wala kaming ibang pinapakinggan dahil siya lang po ang gusto namin. Pero hindi naman po yun po pwede. Kasi lahat po ng kwento ng tao ay merong katapusan. Okay, kaya po wala tayong magagawa. Sa paglipat po ng taon, tapos na rin po ang kanyang kwento.
Bukas i-upload ko po yung pang-7 sa malakas na nakalaban ni Kanole. At siya nga pala, baka iniisip niyong ang hina naman ni Kanole nung ganong edad siya. Opo, totoo yun. Medyo may kahinaan pa po siya. Pero agad niyang nakalaban ang pangalawa sa pinakamalakas na kanyang kalaban. Kaya paglipat niya sa bago niyang maestro, dito pa lang po siya tuluyan na lalakas at dito pa lang po niya makikilala ang mga bago niyang gabay. Magandang gabi, nakatatapos na po tayo ng isa nating mahabang kwento. Good night, enjoy listening.